Hello guys. Ang topic po natin is ang topic po natin is kung paano mag-apply papuntang Taiwan. Ito po yung mga list of requirements na kung saan dapat kompleto kayo bago po muna kayo magbalak mag-apply pa Taiwan. Ito yung mga hinahanap ng agency. Number 1, passport at least valid for 1 year. NBI, multipurpose, kailangan po 6 months yung niya updated. Birth certificate from PSA, kailangan po kompleto din po yung middle name ng magulang mo. At kung halimbawa namang wala kayong apelyido, may apelyido kayo ng pagkadalaga ng nanay nyo, kailangan may patunay kayo na bakit yun yung ginamit yung apelyido ng nanay nyo. Tapos local birth certificate. Tapos kung may mga anak kayo, kailangan nyo pa rin po ng birth certificate ng mga anak nyo. Tapos, syempre, kung halimbawa po kayo ay 25 to 35 years old, kailangan po ng affidavit of no child or affidavit of singleness. Yan po ay based din po yan sa mga requirements kasi aplikante rin po ako papuntang Taiwan. Kung ikaw naman po ay married, kailangan po marriage certificate. At kung halimbawa, ikaw ay naikasal po, dapat po ay change status na po lahat. Magmula po sa valid ID nyo hanggang sa lahat ng documents nyo ay dapat po ay lahat ay married. Tapos, syempre, yung proof na nag-stay ka na after graduation, pwede pong diploma, pwede pong TOR. Yung TOR naman po at diploma ay nakukuha po yun sa mga school na pinasukan nyo dati. Yun nga, sinabi ko nga po, diploma or certificate ng graduate ka, 4137, yung card po nyo po ng high school. Tapos, syempre, naghahanap din po sila ng TOR. Tapos po, syempre, yung mga IDs po na kailangan po ng pa-apply pa Taiwan, una po ay yung UMID. Yung UMID po ay kinukuha po siya sa SS po. Pero sa ngayon po, hindi po sila nag-i-issue ngayon. Dahil nga po, meron na po tayong national ID. Next po ay voter's ID. Yung voter's ID naman po, di ba hindi na po sila nag-i-issue ng voter's ID ngayon. Ngayon po, ang kailangan nyo pong kuhanin ay voter certificate. Pero dapat po, kung bago kayo kumuha, kailangan po active voters kayo. Next po, kailangan nyo pa rin syempre ng TIN ID. Yung TIN ID po is additional lang po siya na requirement in case na hingiin, pero yung sa mga agency po kasi na mga in-applyan ko meron. Syempre, sunod po yung SS printout ng membership po natin. Yung mga hulog natin sa history, employment history, hulog po natin, kung ano man po yung data doon, kailangan din po natin yung contribution natin, katunayan na member tayo ng SS. Tapos po, yung printed ng PIOS certificate. Yung PIOS naman po, yun po ay kinukuha sa online po. Pwede po kayong magpagawa noon through online or kayo na lang po gumawa. Makikita nyo po yan sa pios.dmw.gov.ph po. Next po yung printed po ng updated e-registration certificate. Yun naman po ay makukuha sa online service dmw.gov.ph. Sunod po yung back cert. Yung back cert naman po, ito po ay kinukuha rin online. Siyempre, di ba po nung pandemic, nauso po yung mga vaccine. Kailangan po, may booster kayo. May first dose, second dose, saka booster. Tapos, kung wala naman po kayong back cert, pwede rin naman po ang yellow card. Pero ito ay, yung back cert po kasi kinukuha yung sa health center ng inyong lugar. Kung saan kayo nagpa-booster or turok po. Tapos po, yung additional requirement po, kung halimbawa naman po kayo ay ex-Taiwan, kailangan nyo po ng old passport. ARC naman o health insurance. Kung halimbawa may old passport ka na nawala, kailangan po ng certificate of entry and exit from Bureau of Immigration and notarized affidavit of loss. Once na nag-apply po kayo papuntang Taiwan, kailangan po, kompleto po yan. Kasi kagaya po nung nag-apply sa experience ko, nung nag-apply po ako ng papuntang Taiwan, sa mga agency po ng kagaya po ng workforce, ng grant, ng MIP, kailangan po, kompleto po yan lahat. Kapag po meron po kayong isang dyan na nakalimutan nyo or hindi nyo nadala, hindi po kayo i-entertain kasi may agency po talaga na gusto po nila ay kompleto. At kailangan po ay naka A4 size. Pero syempre, kapag ando naman po kayo, sasabihin naman po yan ng agency. Tapos po, kung meron man po mga special instruction doon, iyon po ay magmumula sa legit na agency po.
Kung gusto niyo pong makita yung mga list ng mga agency na legit papuntang Taiwan, mag-inquire na lang po kayo sa POEA. Meron naman po kasing mga agency na mga walang placement fee, wala pong mga bayad, baga mag-a-apply at mag-a-apply ka lang. Kung iniisip niyo naman po yung mga ID, yung mga picture kung anong pong size ng picture, kung 2 by 2 ba, si agency na po ang magsasabi kung anong kailangan nila. Meron po kasing agency na doon na po mismo kayo magpa-picture, may agency naman po na kailangan dala nyo to. So, madali na po yun pag ando na po kayo. Sa mga may tanong po, pwede naman po kayong mag-comment below dito sa aking video. Maraming salamat po.